praise on. I put my praise on. I put my praise on. I put my praise on. Let the earth be filled as your beauty revealed. Oh, the life you made, every void disappeared from the heights to depths. Lord, your love connects all the artistry. It amazes me. I opened up my eyes and there it was, astounded by your grace and there is light. I opened up my eyes and there it was, astounded by your grace and there is light. I put my praise on. 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 I opened up my eyes and there it was, astounded by your grace and there is light. I opened up my eyes and there it was, astounded by your grace and there is light. I put my praise on. 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 I opened up my eyes and there it was, astounded by your grace and there is light. I opened up my eyes and there it was, astounded by your grace and there is light. I put my praise on. 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 You took up my pain and bore my sufferings. You took up my shame and broke every chain. You were crushed for my iniquities. I owe my life to you. I owe my life to you. You took up my pain and bore my sufferings. You took up my shame and broke every chain. You were crushed for my iniquities. I owe my life to you. I owe my life to you. In your blood
In you, there's victory. Took up my shame and broke every chain. You were crushed for my iniquities. I owe my life to you. I owe my life to you. In your blood, there are miracles. In your blood,
top of our lungs. Set apart just to be where you are. We're turning our hearts to you. And oh, we'll never stop loving you. This will be the best time of our lives as we encounter your love again. Here with you our hearts will come alive as we declare your praises. As we declare your praises. From the start, here we are to collide with your love. Every heart set apart just to be where you are. Everyone sing it now. And now we're turning our hearts to you. And now we'll never stop loving you. This will be the best time of our lives as we encounter your love again. Here with you our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. Let's sing. Whoa, oh, 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 whoa, oh, 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 this will be the best time of our lives as we encounter your love again. Here with you our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. This like that. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial,
Christ, my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Yes, Lord, kami po yung mga batang po sa inyo sa halaga ng umaga. Sa mga ito, patuloy ka namin itataas sa pagbuto ng pagpurihan at walang ibang itatanghal kundi ikaw lamang, Panginoon. Ang aming ginagawa ay hindi basta-basta lamang po, kundi ito may ginagawa namin alang-alang po sa iyo, Panginoon, para sa iyong kadakilaan, sa iyong kakapurihan. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, patuloy tayong magpalinis ng ating mga puso sa ating Panginoon. Sa anumang mga pagkakamaling nagawa natin, sabay-sabay po natin itong hihingi ng tawad sa Panginoon. Ganyan din naman, patuloy din tayo magpatawad at sa mga tao na nasakit sa ating damdamin. Release mo ang pagpapatawad. Tatandaan mo natin kapag tayo nagpapatawad, tayo nagpapalaya ng isang bilanggo, walang iba kundi tayo. Sapagkat kapag tayo ay nasa sitwasyon na hindi tayo nagpapatawad, tayo bilanggo ng galit, ng puot at pinanakit. Sabay-sabay tayo magpatawad sa mga tao na nasakit sa atin. Ngayon naman, sabay-sabay natin purihin ang ating Panginoon. Banggitin mo ang lahat ng katangian niya na iyong nararanasan. Sabay-sabay tayo magpuri sa Panginoon. Minsan pa, bukas mo yung labi at sabay-sabay tayo magpasalamat sa ating Panginoon sa lahat ng mga bagay na ginagawa niya sa ating mga buhay. Sabay-sabay tayo magpasalamat sa Kanya.
no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning back. Ama, pasasalamat at papuri at tangis sa iyo. Ang lahat ng narito ay sumigaw ng malakas na Amen. Pamari na po tayo magpapos. Okay, good morning po sa ating lahat na naririto, maging sa ating live stream po. Wini-welcome po namin kayo. Nawa po ay marami po tayong matutunan sa araw na ito. Bago po tayo dumako sa testimony ni Kuya Rinier, ipaalala ko lang po ang tungkol sa pagbibigay o pagkakalob. So, sa nagtatanong, mahalaga po ba ang pagbibigay o pagkakaloob? Yes po, mahalaga po ito dahil ito po ay nakapaloob sa ating Panginoon o para sa kanyang gawain upang matugunan ang ating mga pangangailangan dito sa ating simbahan. Sa malalayo naman po, meron po tayo ditong account na pwede po nating pagsendan ng ating tithes and offering. At bago po natin ibibigay iyan o ipapadala, wag po natin kalilimutan na ito ay ipag-pray at ipagpasalamat sa Panginoon sapagkat tayo po ang nakakaalam ng ating mga pangangailangan at ang ating Panginoon. Ilamang po at maraming salamat. Low. Low. Ayan, isang magandang hapon po, isang magandang umaga po sa atin lahat at yun, medyo kabado lang konti. At sisimulan ko po yung aking buhay sa aking pamilya. Ako po lumaki sa pamilya na masasabi ko pong may kaya dahil po natutustusan naman po ang aming mga pangangailangan araw-araw. At doon nga po, lumaki po ako sa pamilya na masasabi kong medyo-medya kasi ayun po, medyo magulo. Pares po magulo po.
No, kasi po, di ko po, sa isang linggo po siguro, mga isang araw lang po silang hindi nag-aaway, ganun po. At yun nga po, ayun po yung nakagisnan namin na bilang magkapatid, kaya talaga po kami mga war freak po kami magkapatid. No, kasi po ayun po yung nakagisnan namin sa aming mga magulang, ayun po yung nakikita namin araw-araw sa kanila na tuwing sa uuwi si Papa, minsan nakainom po, ngayon tapos ngayon si Mama bibisitin. Hanggang doon po sa mag-aaway-aaway sila. Minsan po nandun din po na aapektuhan din po kami bilang isang mga anak po nila. At doon nga po tawag dito po. Sa mga sumunod na mga panahon, lumipas na po yung mga gano'n, na yun nga po yung nakagisnan namin. Hanggang sa dumating po yung time na nung ako po grade 9, nakilala ko po yung, naging kaklase ko po si Ate Girlie nyo po, no? At ayun po yung nag-invite sa akin sa cell group. Una po muna ako sumama sa kanya sa cell group, kahit hindi ko naman po alam kung anong gagawin. Pero sinabi niya naman po na makikinig lamang po doon, uupo, ganun po, no? At sumama naman po ako kasi alam ko naman po na wala naman pong gagawin doon. Pero ako po talaga nun ay impluwensya na ng mga iba't ibang rin po, bisyo. Natuto na rin po ako mag-inom ng palihim kahit hindi po nila alam. No po, na dumating pa nga po sa time na yun na naamoy po yung bibig ko at ako'y nasampal ng aking nanay. Ayun sabi na hindi ko na lang ito ipaparating sa yung tatay kasi o sa yung papa kasi alam ko na maano ka kasi ayaw po nila ng ganon. At doon nga po dumating na nga po yung oras na yun na sumama ako sa cell group. Yun nga po, naging leader ko po doon si Kuya Dwight. Si Kuya Dwight po nagtuturo sa cell group na yon. Nakilala ko po siya. At doon po, pagkatapos po ng cell group na yon, in-invite naman po nila ako sa church po. At nag-church naman po ako noon. Pero sasabi ko nga po na hindi po madali kasi ayun nga po, na kahit na nag-church ka, lagi-lagi nga po sasabi, kahit na nag-church ka po, hindi na ayos sa buhay mo kagad. Di ba po, no? Hindi porket na nagsisimba ka, uma-attend ka kahit saan mang process, no, na kinis na kagad po buhay natin, no. At ayun nga po, pagpatuloy ko lang po yun. Nag-church po ako, hanggang sa napunta po ako sa puder ni Pastor. At ayun nga po, doon ko po natagpuan yung kasiyahan na aking hinahanap po, no, dito po sa aking spiritual family po. At doon po, naging matatag naman po ako. May mga pagsubok po, pero yung ibang mga pagsubok po ay natatalo po ako at di ko po napagtatagumpayan. At dumating nga po yung time na yon na nagka-virus po, no, nagka-COVID. Dumating po yung time na doon po talaga ako sinubok ng Panginoon. Ayun po yung masasabi ko na talagang di ko po kinaya. Kasi yung time po na pinauwi po ako ni Pastor, no, sa aming bahay po. Diyan lang kasi po ako malapit lang po kami kaya pinauwi na po ako ni Pastor kasi talagang hindi na rin talaga namin kaya kasi wala na po kaming hanap buhay nun eh. Sabihin, ang dami po kasi namin dito. Nag-iisip kami, nag-ano kami kung ano po pwedeng gawin. Nag-ano kami ng lumpia, nag-iikot pero hindi po talaga Kaya pinauwi po ako nun. Yung time na yun na pinauwi ako, nakita ko po yung mga tropa ko doon na kasi yung bahay po namin, yung baba noon, itambayan ng mga tropa ko, nakikita po sila nag-ML, nagtambay, puyat, hanggang sa ganun po, nagde-devotion po ako. Pero hanggang 2 araw lang po. Nung pagka 2 araw na po yun, naputol na po lahat. No? Lahat po talaga ng connection ko sa Panginoon naputol. Di na po ako nanonood ng live stream, miski sumasama po sa cell group, online. Di na rin po ako nagpapakita po sa mga pastor ko, kaya kay Dwight. At hanggang ganun nga po yung nangyari sa lifestyle ko, na bumalik na po ulit sa dati. Hindi ko na po namamalayan na yung demonyo pala po ay nakapasok na muli sa aking buhay. Ay tayo po, sumama na po ako sa mga tropa ko, naging palapuyat na rin po ako, ML na. Yun po, talagang sabi ko, talagang pinipilit ko yung magulang ko, ginigising ko pa ng ating gabi, nanghihiram ako cellphone para lang mag-ML, no? Kasi sasamahan ko yung mga tropa ko magpuyat. Tapos po noon, lumipas po yung isang buwan na yon, tumawag po si Pastor sa akin, si Pastora po, at kinakamusta nga po ako at gusto na po akong pabalikin dito. At ayun nga po, pinento rin po nila Pastor ni Mama yung nangyari po sa akin doon, yung time po na nahuli po kami ng pulis, no, at talagang ayun po yung mahirap talaga kasi pinag-push up po kami sa gitna ng kalsada.
At ayun nga po, hindi kinaya kasi alam niyo naman po yung katawan ko. Talagang, ayun nga po, tagaktak yung pawis. Yung aking kapatid pa nga po ay sumuka dahil sa, talaga, one to sawa, walang bilang. One to sawa po. Yun, talagang, ayun nga, sabi nga, pumayat ako konti. Talaga. At ayun nga po, at andun, pinabalik na po ako nila pastor dito. At doon naman po, na-realize ko po, doon sa sinabi po sa akin ni Tita She, na ang pananampalataya, di lang sa simbahan nakikita. Dapat nasa kahit saan ka magpunta, dapat dalhin mo po yung pananampalataya mo. No? At doon po sa nakarealize ako, nagpatuloy na po ulit ako sa pagsisimba, sa pagano po sa process hanggang ngayon po. Kaya nandito po ako sa inyong harapan dahil nagpatuloy po ako. No? Kahit ano man po pagdaanan natin, pagsubok, struggle, trial, magpatuloy lang po tayo kasi alam naman po natin yung Diyos natin, no, na hindi ka po papabayaan, iiwan man. Ayun lang po yung ayun lang po ang aking kwento. Ako po si Rainier Roblema at maraming salamat po. Wala bang ano? Pag ano dito ilagay yan, no? Mas okay dito yan. Kung gusto niyo medyo nakaharap dito, di magpako kayo ng kahoy na naka-slant na pag ganyan. Yung pa-triangle yung ano, tapos ipako nyo. Okay na? Sige, good morning po sa lahat ng naka-tune in po sa live stream po natin. At salamat din po sa buhay ng mga nanditong nasa church. Salamat dahil binibigyan nyo ng pagkakataon ang inyong sarili na patuloy na magkaroon ng kaliwanagan pagdating po sa side ng Panginoon. Kaya ako sinasabing salamat at binibigyan nyo ng pagkakataon ng inyong sarili kasi decision po yan eh. Decision po ang kumonekta sa mga ganitong live stream at decision din po na magpunta ka sa church at nandoon yung makinig ka na may katalinuhan. Yung word na may katalinuhan, ito po yung mga nakikinig na hindi skeptic ang utak o hindi sarado ang utak, kundi nagbubukas ka ng iyong isipan, nagbubukas ka ng puso mo dahil meron kang gustong mangyaring maganda sa buhay mo. Amen. Excuse lang ah. O sige po, nagbabibrate yung snare drum kaya inano ko muna. Ibinaba ko muna yung ano. So napakahalaga na ang ating sarili binibigyan natin ng pagkakataon na patuloy na lumalim pagdating sa merong kinalaman sa spiritual life. Alam naman po natin na hindi po lahat ay nagtuturo about spiritual life, about pananampalataya. Ang kalimitan, mas marami ang nagtuturo ng mga religious teaching na kung titingnan natin na hindi naman totoong nakakatulong po sa tao. Nagmumukha lang malapit sa Diyos ang tao pero never nila na-experience na magkaroon ng tinatawag na yung intimacy sa Panginoon. Kaya yung pag-uusapan natin ngayon, very relevant. At nakikita ko sa mahabang panahon, nag-e-exist ang religion, paulit-ulit ay nangyayari sa tao, sumasahol lang lumuluba po ang kalagayan ng maraming tao. Kaya napakahalaga ng ginagawa natin kahit dito sa church, kaya tayo merong process. Kasi ito yung dapat na ginagawa natin. Nag-involve tayo sa process kasi meron tayong gagawin. Mamaya medyo maintindihan nyo to, medyo iano ko po ng konti sa inyo. O ididetalyo ko sa inyo hanggat sabot na makakaya ko sa tulong at biyaya ng Diyos. Ang message natin ngayon ay merong kinalaman sa preparing the next generation. So, preparing the next generation, dito pala magkakaroon ka na ng kaisipan kung ano ang tatakboy ng message natin ngayon. Paghahanda sa susunod na henerasyon. Taso ang kamay ng mga magulang. Yan, mga magulang.
May next generation ba kayo? Mhm. Sino ang next generation nyo? Hmm. Kuya, may anak na? Mag-anak? Ha? Wala pa. Pero gusto niyo magkaanak siyempre ate, no? Sino ba sabi ito? Oh, akala ko hindi yan. Na ganun kasi eh. No? Parang natatakot siya. Lahat to tayo, halimbawa, pag ikay humakbang sa pagpapamilya, ang number one goal mo, bumuo ng pamilya. Amen. Bumuo ka ng pamilya. Pero alam nyo, pag hindi mo alam kung ano yung tamang konsepto na ipapasok sa loob ng pamilya mo, ang bubuo mo yung pamilya ay kagaya ng pamilyang pinanggalingan mo. Ibig sabihin yan, ano lang naman yan eh, tuloy-tuloy lang hanggat hindi mo pinuputol at binabago ang sistema nito, magpapatuloy lang to. At ito yung nakakalungkot. Ang lahat ng Pilipino po ay nangangarap na umangat ang bansa natin, pero malabo mangyari yon kung walang mag-i-involve o intentional na yung isang intentional na tao na magkakaroon ng malaking puso sa paghahanda sa susunod na henerasyon. Yan ang pag-uusapan natin. Yung mga kabataan pong naiimbitahan dito, alam nyo, kaya kami very eager na imbitahan yung mga kabataan kasi sila ang pagmumulan ng mga susunod na henerasyon o kailangang i-prepare sila para sa gayon sa kanilang pagpapamilya ay hindi na isang maling pamilya ang kanilang itataguyod. Isang kasi akala natin pag magpapamilya, involved lang pera. Hindi ko pera lang ang involved sa ano. Kung pera lang ang involved, marami yung pamilya na nagtamasa naman, nagkaroon ng malaking financial na pera o material na bagay. Pero makikita natin, hindi to basihan para magkaroon ka ng tinatawag na masayang pamilya. So, nandiyan pa rin po yung nauwi lang to sa pagiging isang broken family. So, ito yung pag-uusapan natin. Kasi hindi kung titingnan niyo po yung yung sistema ng mga pamilya ngayon, hindi po pangkaraniwan 'yan. Wala akong nakitang nagpasyang magsama, mag-asawa, bubuo ng pamilya at pagkalipas ng wala pang isang taon, hiwalay na. Hindi po ganyan hindi po ganyan ang pamantayan ng Diyos. Kung babasahin niyo ang Biblia, hindi po ganyan talaga ang pamantayan. Kaya yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Amen. Ready ka na? O sige, kung ready ka na, let's go. Roll camera. The best leaders lead with tomorrow in mind by making preparation of the next generation. Ang mga leader o ang mga tao na gustong mabago ang sistema ng bansa natin, ito yung mga taong nag-iisip kung paano makakatulong doon sa mga susunod na henerasyon. Pero kalimitan, kung makikita natin, very, very rampant ngayon, ang mga tao na ginagamit ni Satanas para wasakin yung susunod na henerasyon. Sa panong paraan, teenager pa lang, tinuturuan na ng samot-saring bisyo. Amen. Biktima po ako niyan. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, 14 anyos pala ako, malakas na ang tsumongke. No, pagdating ng 16, alak na. 18 na ako, alam ko kumarge. Tapos iba-iba ng tablet yung tinitira ko. Then pag edad ng age of 22, shabu naman hanggang sa age of 32. So makita natin, pag walang intentional na i-involve yung sarili niya para sa kapakanan ng mga kabataan sa panahon natin ngayon, wala akong pag-asa ang bayan natin. Alam natin na sa totoo lang, pag binasa niyo yung Old Testament, marami kayong matututunan doon kung paano bumaksak ang bansang Israel. Makikita niyo kung ano ang tunay na dahilan. Mamaya po, ikukwento ko rin yun. So, ang isang matalinong tao, ang isang taong kumonekta sa Diyos, dapat iyan ang laman ng puso't isip mo. Ano ba ang pwede kong i-contribute sa bayan o sa bansang aking kinabibilangan? Ano ba ang pwede kong gawin para sa pamamagitan ko, bago man lang ako umalis sa mundo rito, makapag-contribute ako kahit maliit lang. Alam naman natin, ang isang individual hindi naman makakagawa ng napakalaking mga hakbang
maliban na lang kung siya'y magkakaroon ng mga taong sumusunod sa kanya at parehas ang ginagawa. Ito po yung goal ng church natin. Akala lang natin, nag-iipon-ipon lang tayo rito at ipakita na tayo dumadami. Mas maganda yung dumadami tayo sa bilang pero merong purpose tayong ginagawa. Pero marami pa rin dumadalo sa church na hindi nagkikibit balikat at hindi nakikita yung real purpose kung bakit tayo nagpupunta rito, bakit ba tayo nag-aayos ng buhay. Merong pagkakataon, kaya kung di mo alam kung bakit ka nag-aayos ng buhay, darating tayo, titigil ka. Akala natin, ang pag-aayos ng buhay is a religious activity. No. Mahirap pong na ang pag-aayos ng buhay ay gawin mong isang religious activity, pero kasi darating yung pagkakataon, hihinto ka. So, the best leaders leads today with tomorrow in mind. Ang mga tunay na mga leader, ayan, kahit bago ka, kahit bago ka, yung misis ko, nawawala na kagad to pag na ano eh. Wala ako nakikita. Dito yung mga anak ko sa harapan, oh. Nasaan ba mga anak ko? Ito kayo. Dito, oh, parang may audience naman ako. Ano, may tubig na, ha? Baka may kending, ano? Alam niyo ba kung bakit po tayo tuloy-tuloy na nag-aayos ng buhay? Kasi meron po tayong goal. Akala lang natin, pinahihirapan tayo ng mga leader natin, oh, mag-ayos ka ng ganito gawin mo para maayos buhay mo. Hindi mo nakikita na yung pag-aayos mo ng buhay ay meron kang gagawing napakahalagang task. Alam niyo ba, isang mahalagang task na magamit ang buhay mo para sa kapakanan ng ibang tao? Palagi kong binabagit yung kapakanan ng ibang tao pero hindi pa rin hindi pa rin makuha ng lalo na po yung mga ibang leader. Kaya ano nangyayari? Sa totoo lang po, sa habang panahon na ako'y pastor, nakita ko yung kasipagan ng isang leader, then all of a sudden, sa isang iglap, biglang nawawala po sa church, humihinto, at hindi na ako nagpapatuloy. Bumabalik sa lumang buhay na akala niya, yun yung pinaka-the best na desisyon na kanyang ginawa, bumalik ka na lang sa dati. Pero hindi nakikita na ang lahat ng ginagawa natin ay merong kinalaman para mas iwanan natin yung bansa natin na mas mainam kesa nung ating datnan. Sa totoo lang, hindi madali po na ang mga dumarating dito sa church, pinapadaan namin sa process. Pero alam niyo, minsan sa kalagitnaan ng process titigil kasi hindi niya alam kung ano talaga yung ang tingin religious. Pag tinignan mo na lahat ng ginagawa sa church ay religious o isang reliyon, ginagarantiya ko sa'yo, tigil ka. Pero kung nakikita mo na ito ay pag-aayos ng buhay, ito'y nakaugnay sa pananampalataya mo na sinasabi mong mahal mo ang Diyos. Pag mahal mo ang Diyos, nasa isip mo na mahalin yung mga susunod na henerasyon at ihanda sila. Pero pag wala kang puso para sa paghahanda sa susunod na henerasyon, patay kang bata ka. Kasama ko sa susunod na henerasyon, ako bilang ama, mga anak ko. O nga papayag kung ngayon, ikaw ay padre de pamilya, ikaw ay ina ng tahanan, at nasa poder mo pa ang mga anak mo, hindi mo siya i-ready. So, alam niyo ba yung pinakamasarap na part ng isang magulang bago mo ipikit ang mata mo? Alam mo na nasa ayos yung mga anak mo, hindi maraming pera. Walang kwentaw yun. Pag ikaw yung magulang, iniisip mo, payapa na mamatay, dahil pera ng mga anak ko. Nagkakamali kayo dyan. Kasi ang pera naman hindi umaayos ang buhay yan. Ang Diyos po umaayos. Pag naiwanan mo merong malalim na pagmamahal sa Diyos yan, naturuan mo ng tamang pamumuhay, na nakaugnay sa Diyos, yan yung pinakamagandang pamana mo sa mga anak mo. Hindi yung pera. Kahit iwanan mo pa ng 5 milyon yun. Wala akong kwenta yan.
Kaya yung preparing the next generation, involved din dito yung ano yung pamilya. Hindi lang ho basta mag-ayos ng sarili, mag-ayos ka ng sarili para sa kapakanan ng iyong pamilya, para sa kapakanan ng ibang tao na ikokonekta sa ng Diyos. Paki-slide. A true leader is making himself replaceable. At tunay na tagapanguna o leader o yung tumatayo bilang isang taong nagkaroon ng kaliwanagan, tinatanggap niya na ang kanyang pagtigil dito sa mundo ay temporary lamang. Pag sinabing temporary lamang, alam mo, bukas, makalawa, pwede ka nang kunin. Sa totoo lang, bilang isang taong naliwanagan, alam ko, anytime, pwede akong kunin ng Panginoon. Pero alam niya, may usapan kami ng Panginoon. Basta sabi ko lang, Panginoon, pag kukunin mo na ako, sabi mo sa akin, 1 year before. 1 taon bago mo kunin, sabihin mo. Kasi para at least alam ko na within a year, ako ay alis na rito sa mundo. Sa totoo lang, kahit na hindi ka sabihin ng Diyos, sa 1 taon mamatay ka na, make yourself self-replaceable. Ibig sabihin replaceable. Kung ang ginagawa mo, ikaw 1 taong naghahanda ng mga na nagtuturo ka ng leadership sa iba, ibig sabihin, alam mo, anytime, pwede kang matsugi at merong papalit sa iyo na next generation na itutuloy yung ginagawa mo. Yung 2 Timothy chapter 2 verse 2, ano sabi ni Pablo kay Timoteo? Ano sabi ni Pablo kay Timoteo? Ituro mo sa mga taong mapagkakatiwalaang magturo sa iba ng mga bagay, mga impormasyon na ibinibigay ko sa iyo. Ang ibig sabihin ay yung mga true information, yung mga original information na nakakalap sa Biblia at sabi, kaya ako tinuturo to para matuto ka ng buhay. Kaya ganito naman gawin mo, Timoteo. Kahit na malakas ang topak sa ulo, yung mga taong kukonekta sa turuan mo pa rin ng buhay. Tama? Turuan mo pa rin ng buhay. Yung mga taong malakas ang topak sa ulo para malaman nila na hindi naman yun ang tunay na buhay na dapat nila ipinapamuhay. Sa totoo lang ho, hindi ho madali. Pero sabi nga, pag ikaw ay isang taong flexible, ano yung flexible? Pag alam mong replaceable ka, alam mo na kailangan ilipat mo yung leadership sa buhay mo sa iba, kailangan flexible ka. Hindi pwedeng ikaw yung aabutin ng tao, ikaw yung bababa talaga. Sa totoo lang ho, minsan hindi na nga ako mapagkamalang pastor pag pag nandiyan ako sa labas Kasi mas maganda yung ambis mo lang pangkaraniwan ka lang kaysa yung nakabarong ka, parang untouchable ka na, no? Bisa nga ayoko na rin magsusot ng barong pag pumasok ka sa mall pagkakamala ka security guard Kasi pag tinignan mo yung yung mga damit ng mga yung mga security guard, parang kagaya mo barong. Yung sa ibang lugar, punta kayo, nakabarong din yung mga security guard. May baril lang ho. Nagigets siya ako. Kaya po mas maganda yung yung pangkaraniwang bihis ka pero nagtuturo ka ng tamang pamumuhay. A true leader is making himself replaceable. Dapat replaceable ka. Pag sinang replaceable, alam mo yung leadership mo magwawakas kasi hindi ka naman hindi ka immortal. Anytime pwede ka kunin ng Panginoon. Ang importante ron, doon sa mga next generation na tinuturuan mo, merong magtutuloy ng ginagawa mo. Para kang tumatakbo. Alam ba yung yung marathon relay, may hawak na baton? 'Di ba pag tumakbo 'yon, sa may banda-banda ron may nag-aabang na sa kanya, 'di ba? Na aabutin yung hawak mo na baton, tapos tatakbo naman siya. Sa pagtakbo niya, meron na namang nakaabang doon sa may banda ron, tapos iaano niya na naman, papasa yung baton, titigil na yung tumatakbo. Ganon din po yung buhay pananampalataya. Ganon din po yung buhay pananampalataya. Hindi pwede yung leader ka, ang gusto mo, ikaw lang ang leader hanggang sa mamatay. Ang problema mo, wala kang pinrepare na ibang leader. Kung inyong papansinin, hindi po ako ngayon ang palaging natayo rito. Bisan babae, bisan lalaking mga leader ang pinapatayo ko rito, ipinapahirap ko na itong platform ko.
Kasi ako lang, pinahiram lang din naman ako ng Panginoon ng platform eh. Isang pribileyo lang po yung magsalita sa harapan ng mga kapatid ko at sa live stream. At sa totoo lang, masaya ako pag nagtuturo po ako. Pero hindi maganda sa isang leader na maging madamot at hindi mo ituro yung alam mo sa iba. Kasi sa totoo lang po, pag ang isang mahusay na leader hindi nililipat kung ano yung meron siya, hindi mo mahusay yon. Ang mahusay na leader nagtuturo at binibigay kung ano yung yung nagbibigay ng detalye kung ano yung dapat niyang gawin ng mga kanyang tinuturuan para maano siya ma-duplicate. Alam yung ma-duplicate kaya ang ano natin ang role ng isang leader to be a model. To be a model kasi alam mo replaceable ka. Nagbibigay ka ng original information doon sa mga taong tinuturuan mo. Amen. Parang init na. Sigurado hindi nililinis so yung ilalim niya. Yan, wag niyo harangan niya kasi pag hindi mo nakakahigop po ng hangin niyan, talagang hindi mo magsisirculate yung hangin. Yan. Ano kasi diyan umihigop po ng hangin eh. Yan, wag niyo harangan yan. Yan. Ano, okay na? Kasi hindi mo makakahigop ng hangin yan. Slide. Sabi sa Judges chapter 2 verse 7 to 12, ito yung istorya ng hukom. Sa totoo pa lang sa Joshua pa lang po, doon sa pinakahuling chapter ng Joshua, binanggit na rin yan. Dumating ang pagkakataon na si Josue namatay at maging ang mga leader na turuan ng tama ay namatay rin. At makikita niyo ron, habang buhay si Josue at ang mga elders na nasa kanyang nasasakupan ay buong puso silang sumusunod sa Diyos. Ibig sabihin yon, yung tinuro sa kanila ni Moses ay nangyari. Kung makikita natin, si Moses, ginawa niya yung tama. Nailipat niya yung leadership kanino? Kay Joshua. At doon sa mga elder na nasasakop niya during that time. Pero ito yung matindi. Namatay si Joshua. Namatay yung mga matatanda ng panahon na yun. Hindi nila nailipat ng tama yung nararapat na makuha ang impormasyon ng mga susunod na generation. Ano nangyari? Kung babasahin yung aklat ng hukom, bumaksak ang bansang Israel dyan. Kung ano na pinaggagawa. Anything goes po sila. Lahat ng puntahan nilang lugar, kung anong klaseng Diyos yung sinasamba ron, sambahin nila. So, makikita nyo, ang bansang Israel, ang isang pamilya, isang katutak na Diyos-Diyosan niya nandun sa loob ng tahanan niya. Kasi akala nila, pag maraming Diyos-Diyosan, okay ang buhay nila, pero doon galit na galit ang Diyos. Kasi hindi na ituro yung tama, yung proper. At hindi alam naman natin, hindi lang yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, ang dapat na bigyan natin ng linaw sa next generation. Siyempre, yung proper na yung tamang uri ng pamumuhay, tinuturo din po natin yan. At hindi po madali ang magturo ng buhay kapag ang isang tao ay walang relationship sa Panginoong Hesus. Nagkakaroon lang po ng kaayusan ng buhay ng tao kapag siya'y kumonekta sa Panginoong Hesus, tinanggap yung ginawa niya ro sa krus, at nanampalataya na kaya muling nabuhay ang Panginoong Hesus ay para bigyan din tayo ng pag-asa na kapag tayo umalis dito sa mundo, ay ganoon din ang mangyayari sa atin. So, ito rito, the people served the Lord throughout the lifetime of Joshua and of the elders who outlived him and who had seen all the great things that the Lord had done for Israel. Joshua son of Nun, the servant of the Lord, died at the age of 110. Sige. At tinilibing siya sa lupa na kanyang minana at sa Timnath Heres, ito ay nasa bulubundukin ng lugar ng Ephraim, sa Menorte, sa Mount Gaz. Pagkatapos, ang buong henerasyon
na ano doon, na nag-gathered to their ancestors, another generation grew up who knew neither the Lord. O dumating yung pagkakataon, yung mga sumunod na henerasyon na sumulpot sa kanila ay hindi nakilala ang Diyos. Ayan ang ibig sabihin niyan. Hindi na kilala ang Diyos. Ano ngayon nangyari? Ano nangyari? Di naputol na. Tatanungin ko kayo, yung susunod kang henerasyon kala Joshua, magandang kinalabasan, hindi. Kahit dumating pagkakataon, humingi ng hari ang bansang Israel, ano nangyari? Pag yung hari luko-luko, di luko-luko na rin lahat. Ganon lang po yun eh. Kaya po napakahalaga na ang leadership natin ay transferable or yung transferable sa iba. Ituro mo talaga, hindi pwede yung ako lang, ikaw okay ka na kahit mawasak buhay mo. Sino rito, ganyan ka, padre de pamilya ka, okay lang na ikaw nasa church. Tapos yung mga anak mo kung ano ginagawa. Alam niyo, natutuwa ako, alam niyo, sa Mindoro. Grabe, nag-uumpisa sa kabataan. Mamaya konti, kasama na yung kapatid. Pagkasama na yung kapatid, ilan na sila, makikita nyo, nag-aalma yung mga magulang. Gagalit. Abay, nagpupunta. Misa nga, may drama skit na si Liniel nga eh. Umuwi sa bahay nila, hindi natanggal yung maskara. Saan galing? Ano yung mga pinagtuturo sa'yo ng pastor nyo? Ba't ganyan yung tsura mo? Ano ka ba, satanista? Ano yung number ng pastor mo? Tapos ano yan, ihahabla ko niya sa barangay yan. Papatawag natin sa barangay kung ano na pinagtuturo sa inyo. Yun pala, may drama skit. Nagpe-prepare sila doon sa anniversary ng church. Pero alam nyo, yung tatay niya nang gagalaiti ro sa lingkod ng Diyos. Ngayon nandun na sa church leader na rin. Sila Kuya Robert, si Ate Del, yung nanay ni andun na sila, buong pamilya na sila nandun sa church. At hindi lang sila yan, marami yung pamilya na nandun sa church. Kato dito nangyayari na pamilya. Ayan, si Rainier, si Chow Chow nga, pagpupunta rito, pag titingnan yung kuya niya, pag nakita ako, kumakaripas ng takbo pababaro sa Ano ka ako, meron doon, nakita lang ako si Chow Chow, long hair pa eh. Pag nakita akong ganyan yung alam yung biglang didilat yung mata, tapos tatakbo na pag ganun. Ay ko, Rainier, nangyari doon sa kapatid mo. At ko lang, kapatid ka ni Rainier, ba, kumaripas na ng takbo. Pero ngayon, nandito na rin po sa church at maging mga magulang ni Rainier nandito, na palakpakan natin, Panginoon. Alam niyo, kapag bukas tayo sa Word of God, at alam natin kung ano tama, i-implement natin sa loob ng tahanan. Sa akin, mga anak ko, sa gusto nyo, maglilingkod kayo sa Diyos. Sunod kayo sa Panginoon. Ayan, nandyan yung mga anak ko, sinasabi ko talaga, wag naman dahil pinagpapala kayo ng Diyos dahil sa amin. Buhay pa kasi kami Pwede mangyari kasi yon dahil ikay sumusunod. Halimbawa kami, magulang kami, misis ko ako. Sumusunod kami sa Panginoon. Pag binless kami ng Panginoon, inside to outside, okay, mga material favor and financial favor sa buhay namin, siyempre, ma-experience sa mga anak ko yun. Pero wasa na wala kami at hindi namin naturuan ng ayos yung mga anak namin, putol na yan. Parang kagaya do kay Joshua. Ang material and financial, yung pag-unlad, ay nakasalalay lang habang sumusunod yung bansang Israel. Nung namatay yung mga sumusunod at hindi naturuan yung mga sumusunod na generasyon, ano nangyari? Unti-unti na nagkaroon ng problema ang bansang Israel. Pero alam nyo, mahal na mahal ng Diyos ang bansang Israel. Yan judge sa hukom. Sa tuwing dadaing ang bansang Israel, pag binasa niya yung hukom na yan, nagpapadala ang Diyos. Hihipo ang Diyos ng isang taga-Israel at gagawin niya itong hukom. Patatayin niya rito at ito ang gagamitin ng Diyos para iligtas ang bansa. Pero alam niya, pag namatay na naman yung hukom na yan, wala na naman. Ganon ang nangyayari sa tuwing na. Kaya mas maganda yung leader, hindi lang basta maglilid ka. Ako, boss nyo habang buhay ako, boss nyo. Susundin yung lahat ng gusto ko. Walang kwenta yun.
magturo ka buhay. Magturo ka buhay. Kasi hindi yan leader, supervise ka na supervise. Hindi ka naman nagtuturo ng life. Useless din ho yan. Dapat, pag-connecta sa'yo ng tao, sabihin mo na kagad sa'yo, alam niyo, kaya kinonekta ng Diyos sa akin, may problema ka, tama? Lahat ba na pumunta ba rito may problema? Baka meron ditong walang problema, pauwiin ko na. Ang problema, yung problema mo, hindi nalulutas kasi merong time na punta ka sa church, tigas ulo. Ayaw sumunod. Ano magagawa namin? Wala kami magagawa sa matigas ang ulo. Pero doon sa masunurin, ang dami namin pwedeng gawin. Kasi lahat ng alam namin, madaling ituro kapag yung mga tao na kumukonekta sa iyo ay willing talagang matuto ng buhay. Dito naman, di naman namin kituturuan maging religious eh. Ang ituturo namin sa inyo ay kung paano maayusan yung buhay. Pakiano nga. Teaching and training the next generation for the future event. Dapat ganyan ang mindsetting natin. Kaya ka nag-aayos ng buhay kasi darating yung time, tuturuan mo ng buhay yung iba. Yan ang hindi mag-get sa kala rito, tinuturuan ka lang ng Word of God. Ano, sa ng Word of God? Kundi na may papamuhay. Kahit na i-recite mo pa yung Jeremiah 29 verse 11, ako lang sabi ng Panginoon sa akin, siya lang nakakaalam ng mga panukalang inilaan niya para sa ikabubuti ko. At hindi sa akin kakasama upang bigyan ako ng magandang pangkasalukuyan at magandang inaharap. Walang kwenta yun. Kahit sa ulato mo, walang kwenta yun. Nire-recite natin yan, pero ang connection mo lang sa Diyos, sa church. Yun ang pinakawalang kwentang ginagawa natin. Kumukonekta ka sa isang spiritual family pero disconnected ka sa Diyos. Alam niyo ba na ang buhay pananampalataya ay individual yan? Kaya kayo nilalagay lang sa isang spiritual family para yan ang mga laga sa iyo. Para mabilis ang pag-grow mo, para maturuan ka ng tama. At matulungan ka talagang ma-experience mo na interconnected ka sa Diyos. Meron kayong harmony ng Diyos. At hindi kami papayag na ang connection nyo lang sa church. Dapat ang connection mo, church at Diyos. Alam mo, ang church, inire-ready ka lang para sa mga future event. Ano yung future event? Magturo ka naman ng tama sa iba. Hindi mo pwedeng ibigay ang isang bagay na wala ka. Ang kaya mong ibigay sa iba ay yung meron ka. Amen. Kahit yung anak mo, kulitin ka ng kulitin, bigyan mo ako ng 10,000, pero wala ka naman pera, hindi mo pwedeng ibigay yan. Kasi wala ka nga. Hindi ka looban ng Diyos na mamroblema ka sa isang bagay na wala ka. Pero ang gusto ng Diyos, yung mga bagay na wala ka ay magkaroon ka. Hindi pera pinag-uusapan natin dito, yung wisdom and understanding. Pag sinayang wisdom, yung pangunawa at karunungan, ito yung unti-unti, yung mga salita ng Diyos na itinuturo sa iyo sa church ay unti-unting nakikita sa buhay mo. Ngayon, naunawahan mo, dapat na ipamuhay mo ito kasi darating yung pagkakataon na merong papadalaan Diyos sa iyo ng mga tao na namumroblema at ito yung maganda. Matuturuan mo sila ng buhay. Nagagets natin. Ito yung si King David. Si Haring David, during that time, nung nararamdaman na ni Saul na si David ang ipapalit ng Diyos sa kanya bilang hari, at hindi mapupunta yung paghahari niya kay Jonathan doon sa panganay niya. Pero maganda nito, si Jonathan at si David ay mag-best friend. At alam ni Jonathan na si David ay hinirang na ni Yahweh na pumalit sa kanyang ama. Ito si Saul, ang utak, gusto niya dynasty talaga. Pero sa totoo lang po, ang paghahari dynasty po yan. Depende. Kasi pag pinutol ng Diyos yung dynasty, ibig sabihin, hindi mabuting
hari yung ano na yon, at kung magtutuloy doon sa kanyang henerasyon, eh walang mangyayari. Kasi wala rin na may tuturong tama si Saul. Ano ngayon ang ginawa ni Saul? Pinagtangkahan yung buhay ni David. Amen. Ano ginawa na ngayon ni David? Umalis. Kasi itong si David ay marunong rumespeto doon sa haring nakaluklok ng panahon na yon. At hindi niya, ayaw niyang saktan man lamang ang hari na ito na nakaluklok. No. Kaya kung makikita yung nagtatago siya, 2 beses siya nagkaroon ng pagkakataon na patay si Saul. Hindi niya pinatay. Hindi niya pinatay kasi yung respeto niya. Kaya nga nung mapatay sila Saul sa labanan, tapos meron tumakbo sa kanila, nagyabang. Pag ginano yung 2 Samuel chapter 1, mababasa niyo ron. Isang Amalekita, dala-dala pa yung di ba, yung mga belongings ni Saul. Tapos nung sinabi ni Saul na hirap na siya patayin, pinatay niya. Ano ginawa ni David? Sabi ko, sa akin nga, 2 beses na nagkaroon ng pagkakataon, hindi ko pinatay yung hari eh. Tapos ikaw sabihin mo, pinatay mo? Sige, patayin nyo rin yan. Sabi sa mga tao yan, pinapatay. Ito yung gusto kong bigyan ng diin sa inyo. Noong nagtatago si Haring David, dahil ang mga tao nakikita, yung leadership na sa kanya, alam niya nung sa pagtatago niya sa Yunib, ilan ang sumama sa kanya? 400 mga tao na punong-puno ng problema. Bakit kaya sumama kay David ito? Kasi alam nila na si David ay pwede maging instrumento ng Diyos para turuan sila kung paano sila makakaalis sa mga problema kinakaharap nila. Ang lahat ng tao na dinadako rito ng Diyos sa church, may iba't ibang problema dyan. Kahapon nga lang habang nagtuturo ako rito, nag-encounter eh. Talaga sa likuran, taga-Kalyon eh. Malakas talaga ang arrive. Di nakikipag-ano ako. Hindi ko pinagalitan. Para namang hindi ako galing sa isang buhay na puno ng topak, no? Pag pinagalitan mo yung may topak doon sa likuran. Nandito ba ngayon? Parang wala naman, no? Mamayang hapon nadalo yun. Ayun, lakas topak ng ulo. Alam mo, gamitin ka ng Panginoon. Yan ang gustong-gustong gamitin ka ako ng Panginoon, yung malalakas na topak eh. Pero, siyempre, pag malakas ang topak, hindi magagamit yun. Dapat testimony niya lang yun. Tuturuan mo ngayon ng buhay. Kaninong ano yun? Disciple. I-absorb ko ha. Ako magtuturo doon ng I-absorb ko yun. Titingnan natin kung painumin ko ng formula para tumino. Wala ako doon sa formula. Tuturuan mo siya kung paano ko konekta ng tama sa Diyos. Alam niyo na ang nakita ko roon yung mga sumama pong 400 kay Haring David. Hindi pa siya hari noon. Nakapagturo siya ng maayos. Kasi yung leadership niya, tanggap na tanggap nito at maraming nagawa yung 400 na yon. Hanggang siya naging hari, yung 400 na yun, hindi umalis sa tabi niya yon. Nadagdagan pa nga, naging 600 na nga yun eh. So ano ang gusto kong bigyan ng diin sa inyo? Teaching and training the next generation for the future event. Magtuturo ka, magte-train ka sa susunod na generasyon para sa future event. Magte-train ka, magtuturo ka ng original information. Magte-train ka, magtuturo ka ng tamang uri ng pamumuhay. Hindi mo kayang sabihin ito yung tamang pamumuhay kung hindi nakikita sa iyo. Kaya ihahanda mo yung sarili mo para magturo ng buhay. Tuturuan mo yung nag-i-exist ngayon, mga kabataan ngayon. Tapos, itong mga kabataan na to, bibilinan mo, ano man ang natututunan nyo sa akin, pag dumating yung time na natuto na kayo ng tamang paraan ng pamumuhay, ituro nyo naman sa iba. Yun yung future event. Ipinapakita mo sa kanila na yung ginagawa nila ay merong patutunguhan. Magtuturo rin sila ng buhay sa iba. Ang mahirap niyan, tinatanggap nating leadership sa Panginoon at wala akong magsasabi rito, Pastor, ayokong maging leader ng Diyos. Di parang sinabi mo, mas gusto ko pa kay Satanas.
Okay pa sa akin yun. Madali naman nung sundin yung pinapagawa ni Satanas. Wala na akong dapat pagsanayan eh. Alam mo lang yun, yung hirap na daranasin mo. Banda-banda yan. Lahat ng mga pakana ni Satanas merong ani yan. Ang titindi pa naman ng ani. Wasak buhay talaga, no? So makikita natin, kaya kami nagtuturo para dumating pagkakataon, kayo naman magturo ng buhay sa iba. Pinag-uusapan ba rito may pinag-aralan? Hindi ho. Ang pinag-uusapan dito, willing ka ba matuto ng buhay? Sa mga hindi ko po kukumpleto ito. May part 2 ito. May part 2 itong message na ito. Paki-slide. So, sabi rito, the generation is about the future of our family, our church, and our nation. Ang henerasyon, pag hinanda natin, ito'y may kinalaman doon sa future. Tatanungin ko kayo, kasama ba sa pangarap nyo ang makita niyo yung bansa natin umangat? Baka hanggang ano nga lang eh. Ang gusto mo lang maibili ng cellphone yung anak mo gadget. May nakita na bang pamilya na ganyan, nag-usap-usap? Totoo to, real talk. O sige. Pinag-usapan nila yung problema sa pamilya. Di ba kalimitan lang naman pinag-uusapan sa loob ng pamilya. Ano problema mo, anak? Ganto. O ikaw. O sige. Madali pag-usapan yan. O pag-usapan naman natin yung ano ba may kukontribute natin sa bansa natin. Yung totoo, meron na kayo nakita nag-uusap na gano'n? Ano ba kukontribute natin sa bansa natin? Ha? Pambira, ang bababaw nga ng mga pinag-uusapan natin sa loob ng bahay Mapuputulan tayo ng kuryente. Andyan na naman yung maniningil ng apartment. Ang nawasa. Wawasakin na kasi hindi tayo nakabayad 3 months. Ang gaganda ng Subukan mo. Yung maging real talk to magkaroon ka ng malasakit sa bansa. Pag nakita ni Lord, talagang genuine sa puso mo yung kaya ka pumupunta kung saan para lang magturo ng buhay kasi gusto mo na ang gusto ng Diyos ay gusto mo rin at yung alam mo na temporary ka lang dito sa mundo. Kaya ginagawa mo ang lahat. Para sa gayon, umalis ka man, nakapag-iwan ka ng legacy. Ang matindi nyon, bihira yung taong ganun Punta ka sa palengke, yung mga nagtitinda. Nagtitinda ba yan dahil merong portion ng kinikita niya? Ito'y para sa aking bansa. Walang gano'n. Para doon sa naniningil ng renta pa rin doon sa pinupwestuhan mo, pagbabayad ng ang binabayaran. Malapit na naman ng January. Yung kapatid ko si Dennis, may pinaghahanda 40,000 daw. Di ba makikita nyo, gano'n lang ilang mindsetting natin Dito patuturo namin sa inyo, mangarap ka naman para sa bansa mo. Tapos, pag may naupunan sa gobyerno, pinuto pa naman namin, tapos ganito pala gagawin. Paano nga? Ikaw mismo, hindi ka naman nagkaroon ng malasakit na ihanda yung susunod na henerasyon. Hindi mo namamalayan, yung taong kumukonekta sa iyo, gusto ng Diyos na ito maging presidente ng bansa natin. Ang maganda nyon, tinuruan mo ng tama ngayon. Tinuruan mo magkaroon ng malalim na pagmamahal sa Diyos. Maginagarat siya kasi pag umupo yan, ang ganda ng gagawin yan. May legacy kang iniwan doon? Meron. Alam mo na ikaw ay nagturo ng tama ro sa tao na ginamit ka ni Lord. Kasama ka ba sa success ng tao nyon? Amen. Minsan kasi akala natin, yung mga boto natin, babago ng bansa natin. Gano'ng katagal na ba tayong bumoboto? Bumoboto ka na? Bumoboto ka na? Oo. Talaga naman. Pero nakarehistro ka na. Yan tayo.
Ikaw, Antoinette, bumoboto na. Hindi pa rin. Hindi ka pa rin rehistrado. Akala ko, ano ka rin eh, yung ano eh. Okay, dito. Rehistrado na. Ikaw, kuya. Palagay mo, pag binoto mo yung, ano, yung gusto mo iboto, ayos na ang kawit. Oh! Pag hindi ko natin naturuan ng tama, wala ho. Totoo po yan, real talk po tayo ngayon. Kasi ang importante ngayon, matutunan nila yung tamang pamumuhay. O, di ba, ang mga tao ngayon, sinisisi gobyerno. Ang pangit tayo niyan ng gobyerno natin eh. Ang totoo niyan, ang pamilya ang pangit. Palagi natin tatandaan na mga nauupos sa gobyerno ay galing sa isang pamilya. Kaya presidente pa yan, vice president yan, senator pa yan, mga congressman pa yan, galing sa isang pamilya ang bawat individual. Yun po, nagagets nyo na ngayon kung ano yung gusto kong bigyan ng diin sa inyo. Kaya makita nyo, future of our family. Bakit natin kailangan yan ang pamilya natin? Kasi sila yung future event. Pwede manggaling sa kanila ang isang uupo sa mataas na posisyon sa gobyerno. Kaya kailangan makita natin na tayo mga padre de pamilya ay meron tayong task na dapat gawin. Yung mga ina ng tahanan, meron kang task na dapat gawin. Kung ikay kabataan na unti-unti naunawaan mo ang kahalagahan ng Diyos, meron kang task na dapat gawin. Ipasok mo sa pamilya mo ang salita ng Diyos. Amen. Pag nakapasok ang salita ng Diyos, lumalim sila dyan, magkakaroon ng malasakit siya sa bansa. Yung mag-alaga ka, 1, 2, 3 tao na sira buhay, kinatsaga mo kasi alam mo na merong magandang gagawin nito sa bansa. Ay napakaganda ng ginagawa mo. Ngayon, hindi mo tinuturuan, wala tayong magawa. Tuloy-tuloy na pangit ang gagawin niya kasi meron kang chance na siya'y turuan ng tama, hindi mo ginagawa. Yung mga taong lumalagari doon sa bahay niyo. Meron ba kayo mga kumpare, lumalapit sa inyo? Pare, baka may pera ka dyan, pautangin mo ako. Meron? Kila TV meron ganon? Walang lumalapit sa inyo? Yakagi yung cell group. Halika, alam mo, yung problema mo, hindi yan talagang problema mo. Amen. Alam niyo ba, pag nasolusyonan lang yung yung problema na yan, magiging maayos na po lahat eh. Magiging maayos pa lahat. Experience ko yan, yung sagot sa problema, mangutang. Ayun. Naging utang na loob na yung utang na loob. Ang pangit na ng buhay ko. Nakakasira pa naman ng credibility yung yung taong tad ng utang na. Ang pangit ng tingin siya ng ibang tao. Sabi ko, salamat Panginoon. Na ako yun. Desperate na rin. Sabi ko, Panginoon, tulungan mo ako. Ganun lang kasimple po yung Kailangan matuto ka rin sa mga pagkakamali mo. Tapos alam nyo, kayong mga individual, ang number 1 na goal nyo rin, pagandahin din yung image ng church. Alam nyo, sa pamagitan ng mga testimony na buhay natin, meron tayong ginagawang tama sa kapaligiran natin. Iba rin dating yan dito sa church na dinadaluan mo. At ang bawat ginagawa natin sa labas ng church, meron itong kinalaman sa ating bansa o sa nation. Nagagets ko. Minsan hindi natin nakikita yan. Kaya, bihira po ang sasabihin nyo na isang pamilya na nagmi-meeting, pinag-uusapan yung mga problema nila, ano na nangyayari, at kasama sa problema nila kung paano magiging kagamit-gamit sa church at sa bansa. Totoo, hindi. Lahat ng tao, karamihan ng tao ngayon na nagsisikay para sa pangsariling kapakanan. Ultimo nga yung pusher para lang sa panggamit niya eh. Meron ba kayo nakakitang pusher kaya ako nagtutulak para sa kagaganda ng ating bansa? Meron ba ganon? Ha? Tola, kaya ako ginagawa yan. Gusto kong gumanda bansa natin eh. Paano gaganda yun? Dito, kaya tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Gusto nating umayos ang bansa natin.
Yan lang mga slide na yun na ano, tapos to be continued dyan. Ano next. Parents, eto. Parents must be responsible. Kanina pa tinitingnan, may dalaga ako nakikita, sabi ko na eh. Nasa tabi ni Ate Neri, yung dalaga. Nakalabas ka rin, no? Pinayagan ka na? Nasa si Ate Karen. Si Ate Karen, talagang kinulong sa ano eh. Pinayagan mo na? Ha? Ano? O yun, gala ng gala, di. Yan ang sinasabi, minsan nakikita ko nga sa binakaya. Nanay Lenny, ba't niya napunta church? Nakatingin lang sa akin, gano'n. Tuloy-tuloy na, Nanay Lenny, ha? Yun, talaga. Namimiss ko yung mga dalaga rito. Katabi niya, dalaga rin nun ng ano yan, dito, sa balsaan, yan, katabi niyo. Ito, sa kabila, huwag kayong tumingin. Nanay no yan, tinitingnan niyo, ito yung dalaga sa kabila. Yan. Yan. Binibiro lang kita, ate. Tingin pala sa akin ni Pastor Nanay na, naiyak. Naiyak na tuloy yung ano. Parents must be responsible. Sinurito yung mga nanay, tatay na, mamuti kayo, mag-aanak pa lang itong mga ito. No, hindi ko manganganak yung misis mo, ha, kuya, ha. Makakala mo, Pastor, hindi ako manganganak. Mas maganda nga wala pang lumalabas. Alam mo na kung paano ang gagawin eh. Ang matindi niyon, yung matitigas na yung tahid ng nasa iyo. Yari ka ngayon. Kasi mali na yung pagpapalaki. Pero alam nyo, pwede pa rin yun. Inaano na ako nga naging anak din ako tigas ng tahid ko. Pero dumating yung time, naunawaan ko yung salita ng Diyos. So, huwag lang natin yung time tumigil na ipaunawa ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Ito yung matindi Ikaw na magulang, huwag kang papayag na pumupunta ka lang sa church pag linggo. Sabi mo, ang ganda ng message. Amen. Yes! Okay lang na-excite ka, pero walang kwenta yung na-excite ka lang. Yung nasa isip mo, yung natutunan ko ngayon, kailangan sa loob ng tahanan ko to. Di ba papagin na hindi share. Kaya pag ikaw napunta ng church, meron kang dalang kapraso notebook. Sulat ka na sulat. O kaya sasabihin mo rin sa technical, may uso na mga cellphone na di ba? Yung Android. Pwede mong basahin na yung PowerPoint diyan. Pahigop mo. Pwede, di ba? O di na pag-aaralan mo sa bahay. Yun yung sinasabi ko. Kasi kaya ka eager na kumuha ng original information pag pumupunta ka ng church. Kasi gigil na gigil ka na isaayos yung pamilya mo. Kasi alam mo na ang pamilya mo ay pwedeng gamitin para sa kapakanan ng bansa. Nagigets ko ngayon. Pamilya, bansa. Pamilya, barangay. Pamilya, kapitbahay. Intindihan niyo ako? Huwag natin isipin tanggapin na natin, mga ilang henerasyon pa yan. Pwede ang mga maupong mga nasa gobyerno mali. Ano gagawin natin ngayon? Gusto mo matama, may magturo ng buhay. Darating yung time dahil mas marami nang natuto ng tamang pamumuhay, ginagarantya ko sa inyo, yung mauupo dyan, tama rin pamumuhay. Kasi kung lahat tayo natututo ng tamang pamumuhay, iboboto mo ba yung hindi mali ang pamumuhay? May papatakbuhin ka rin doon sa na yan na tama ang buhay. Huwag lang kayo iboboto na alam yung sinisiraan yung gobyerno. Wala naman tayong magagawa. Talagang alam natin may problema yung gobyerno O, di tumakbo ko na lang. Tsaka mayusin. Amen. O yun ang gusto mo talaga. Pero, sino rito yung matatakbo kahit malang konsel ng barangay? Huwag yung susiraan yung yung lugar na, kumampanya na lang kayo. Ha?
Kaya si Robert, sunod na kampanya niyan. Alam na gagawin yan. O yung mga taga Malisik 3, libreng tahong kay Robert. 2023 pa naman ang ano di ba? Ang eleksyon ng barangay. Libreng ulam. Pag hindi siya binoto, libreng ulam. Naiintindihan niya? Parents must be responsible. Sa totoo lang, sa tuwing tatayo ako rito, sabi ko, Panginoon, ano ba talaga tuturo ko? Minsan, hindi ko may turo yung ganyang kalalim. Alam niyo kung bakit? Yung magkaroon ka lang ng malalim na commitment sa Panginoon, hirap na hirap ka pa eh. Tatanungin ko po kayo, araw-araw ba damay yung paghihirap ng buhay? Eh kung dama mo, alam mo rin na yung pag-aayos ng buhay, talagang mahirap po yan. Hindi ka sanay eh. Eh, paano ka masasanay kung ayaw mo naman? Tama, girly. Kaya mag-ayos ka na ng buhay mo, ha? Yung mga nagti-TikTok dito. Ayan, si Jonah Flor. TikTok na TikTok lang yan. Pero sabi naman ni Jonah Flor, tuwing linggo nandito ka na. Ba't naiyak? Bira yan. Alagang-alaga ng nanay niya. Ano ba yung pinadala siya pampaputi? Ang Maring Flor, nakarating na yung padala mo. Nandito ngayon, kinukuha na ho. Sa susunod po, may continuation yan. Mahaba kasi yan eh. Hindi ko may pakaisan yan bigla. Pero alam nyo, banda-banda rin gagawa ko ng seminar para sa mga magulang. Panahon na ngayon? Oh, ang hirap. Akala lang natin, mga religious person ko ito mag-isip eh. Pag nakarating ako ng church pag Sunday, nagawa ko na yung obligasyon ko. Eh ang kaaway, ganyan, gaganyanin kanya. O, nagawa mo na obligasyon mo, di ba? Magaan sa pakaramdam. Pero pag yung well committed ka sa Panginoon, sa pananampalataya ka, hindi ka satisfied pag Sunday lang. Kasi ang gusto mo, matuto ko na matuto. Lord, nakikita ko yung problema ng pamilya ko. Tulungan mo ko. Bigyan mo ako ng mga original information, ipamuhay ko, tapos ipasok ko sa loob ng tahanan ko. Magugulat kayo. Totoo lang, yung testimony ng buhay ko, hindi O yung unang testimony kasi ng buhay ko doon sa Mindoro nakita eh. Yung biyena ko nga, kasama ko sa bahay eh. Pag-aalis kami pag Sunday, nakasunod sa amin, naka-BSD pang simba. Kaya alam ko, doon sa kabila si Simba. Sayo, Nay, si Simba ka? O, niya eh. Sabay kami, naglalakad lang naman kami papunta sa simbahan eh. Mula doon sa bundok, lakad kami sa kanto doon sa may center. Tapos syempre yung biyanan ko, pakanan na kami, pakaliwa. Hindi ko sinishare ang biyanan ko. Paano mo sishare niya? Pagdating ng gabi, nagyayam-yam na yun. May tama na ng tubayon. Hindi pwedeng pag nawala sa gabi, pagbalik yun, ingay na nyo, ingay na. Inaasar ko naman. Nay, may ingay ka na naman. Ati, 2 baso lang naman yun. Sige, tulog na kayo. Hindi ko nayakag. May isis ko, hindi ko naman niyakag sa church yan eh. Alam yung nakita nila, yung patotoo ng buhay mo. Ano nangyayari sa'yo? Kaya yung testimony nyo, ingatan nyo yan. Kung nakikita ng loob ng tahanan niya kung anong nangyayari sa buhay mo, banda-banda rin sasama ulit yan. Kanina, ang nag-testimony, pati yung bayaw ko ngayon, si Kuy Tikoy. Nag-backslide na yun, bumalik na. Tapos nakita niya kahalagaan ng Yung biyanan ko, akala ko pakpakanan, nung namalaylay na yung nilalakad namin, parang ako may sumusunod sa amin.
Sama ko yung dalawang anak ko si Shirley. Paglingon namin, andun yung biyanan ko. Alam ba, sisimba ka? Oo. Saan? Diyan sa inyo. Alam, tuloy-tuloy na yan, tuloy-tuloy na yan. Ikaw na, magbasa ka Bible. Alam, ang tindi yung biyanan ko yun. Inilabas yung pangmalakasan niya sa lamin. Hindi nagdahilan niya. Yung pangmalakasan sa lamin yung Di Carter. Oo, walang biro. Minsan madadatnan ko yon nung nandito na kami sa Cavite. Madadatnan ko yung pagpapasyal ako kasi ako pala nakakauwi at tuwan-tuwa yung pag nakikita ko. Dadatnan ko nagbabasa Bible yun. Wala pang process noon. Tuwan-tuwa yun. Eh, dito na niya yung yung manugang mo, pastor. Yung sinasabi ko, tapos hanggang sa kauli-uli sandali ng buhay niya. Pinagsasabihan niya, yung mga dumadalo ngayon sa church, alam ko na pagdadali rin yun eh. Eh kayo na may mag-aral ng tamang pamumuhay, mga gano'n. Alam niyo, yung halos buong angka na ni Shirley na doon. Ilan na lang yung wala rin sa church. Totoo yun. Yung mga pamangkin niya, yung mga asawa ng pamangkin niya, nandun na sa church. Kaya nung umuwi ro si Aljon, binandi. Aljon, kala ko sagot niya lahat. Biglang nung nandun na, bayaran na. Ati tayo eh. Ang laki niyong binayaran sa... Talaga ako rito nun. Pero okay lang yun. Kasi alam ko naman na mayroong purpose na. Mga kapatid, makita niyo yung kahalagang ba't ka napunta sa church. Kasi pag di mo nakita na mahalaga ito, hindi ka na babalik eh. Nga lang, kung bumabalik ka, huwag naman dahil isang religious activity. May real purpose kung bakit ka nagpupunta ng church. To get an original information. Ang Bible lang po ang mapagbibigay ng original information sa iyo. Ito yung matindi. Meron ba rito tuwing Sunday lang dumadalo, hindi ka pa nagbabasa ng Bible? Wala kang intimacy sa Panginoon sa umaga. Yung devotion mo, hindi mo tinitingnan yan na isang intimacy sa Diyos yan. No wonder dry. Wala kang makuha information pag nagbabasa ka ng Bible. Parang lang. Alam niyo ba yung parang religious activity lang tingin mo? Parang meron kang pa-checkan na notebook. Kasi sa totoo lang, nakita nyo, devotion notebook. Parang wala ako nakita naglapag ngayon dyan, no? Mga takot kayo maglapag ng devotion notebook nyo dyan? Bakit? Pero alam niyo yung mga yung alam mo yung kahalagaan niyan at hindi mo tinitignan siyang isang activity. Ba, excited ka, ilagay dyan yung devotion notebook mo. Kasi alam mo, may sense yung mababasa at basahin na nagche-check. Hindi nakakaya. Kaya siguro yung devotion notebook mo, kahit kompleto, ayaw mo ilagay roon. Kasi nag-broke up kayo ng boyfriend mo, girlfriend mo, lahat ng hugot mo na doon. Nakalagay roon, makakarma ka rin. Aba, ang ganda ng ganito. John 3:16 yung verse. Tapos ang nakalagay ro sa devotion, makakarma ka rin. Kala mo? Huwag kayong hugot sa devotion notebook niyo. Marami kayo natutunan ngayon? Susunod, kayong continuation, mahaba ho yan. Kahit within December, pwede kong ituro pa rin ho yan. Ano natin yan? Huwag hindi tayo alis sa kalagahan ng pag-aayos ng pamilya. Tapos matuto na tayong mag-isip kung ano yung may kukontribute mo sa bansa. Yung pinakamagandang gagawin natin pag-iisip. Alam nyo, bakit ang pastor nyo nagpapabalik-balik ang Mindoro? Hindi ko. Gusto ko lang. Hindi ko yun. Ang laki ng gastos na yun pag napunta kami Mindoro. Misa nga bubuluhan ka pa ni Satanas kung iniipon mo na lang yung pinapamasayang Mindoro. Ang laki na pera mo. Almost gumagastos ako 9,000 tuwing pupunta ko ron. Malaking bagay ba ngayon yun? Amen, malaking bagay yun. Pero ang tanong,
Pastor, paano hindi napuputol yung ano? Ginagawa ko kasi yung tama eh. Pero pag yung mali na ginagawa ko, hindi na pipinas ng Panginoon. Putol na. Puputulin niya yan. Kaya yung mga nahihirapan, gusto mo ipinans ka ni Lord, gawin mo kung ano yung tama. Tapos tama rin yung motibo mo. Ewan ko lang kung hindi tayo makaalis sa pangit na sitwasyon na buhay natin. Kasi si Lord, nagbibigay lang siya ng revelation doon sa mga tamang tao. Mayroon pagbigay ang Diyos ng revelation sa isang taong sarado ang isip sa Kanya. Religious. Kahit iyakan pa natin ng Diyos, hindi ka bibigyan ng revelation ng Panginoon kung ano yung magiging solusyon doon sa sitwasyon na meron ka ngayon. Nagagets siya ako? Kaya, kalabitin mo yung katabi mo. Ayos na tayo. Pag nakikita ko lang yung pamilya nila Kuya Boy, ngayon, hila-hila na yung mga kapitbahay. Kuya, ba't ka napunta rito? Di ba taga-roon ka rin? Ba't ka sumama? Lakas topak sa ulo niya, no? Ito pa, malakas yung topak sa ulo niya. Sumama ka rito. Nakikita ko na natin may naayos, di ba? Dating may topak, no? Kaya nga, ayoko minsan magdidikit kay Michael eh. Pag meron dumahan sa amin, akala mga pusher kami, dalawa eh, mga adik eh. Yung kwentuhan namin, ibang klase eh. Pag nagkumpulang kami ron, para kaming gumagawa ng panibagong sindikato eh. Pero yun ay kwentuhan na lang yan, nakaraan yun. Amen. O sige, habang nagpe-pray ako sa inyo, mag-pray din naman kayo. Panginoon, naniniwala ko tama yung nakuha kong impormasyon ngayon. Tulungan mo ako kung paano ang gagawin ko. Kung paano maayos lahat-lahat sa buhay ko. Amen. Sige, Ama, sa oras pong ito, ako'y nagpapasalamat sa buhay ng mga kapatid ko na nasa live stream at na nandito sa physical. Ang aking hiling, yung message na kanilang natanggap ngayon, hindi lang basta natanggap, hindi lang sinabing na-bless ako. O pwedeng sabihin, nadismaya ako sa pastor, ang pangit ng message. Pero hindi yun eh. Pag ang bawat isa ay nagpupunta rito at nire-release ang pananampalataya, naniniwala ako, makikita nila kung gaano kalaman yung mensahe. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo sa umagang ito. At naniniwala ako na ang bawat isang nakinig ay hahakbang sa isang panibagong buhay na nakaugnay sa iyo. At hindi lang ang aming malasakit ay sa loob lang ng aming tahanan. Magkakaroon din kami ng malalim na malasakit para sa bansa namin. Purihin ka po magpakailanman sa ilat at kalwalati at kadakilaan. Sa pangalan ng Panginoong Isus, sa lahat ay magsabi ng Amen. Are you ready to praise the Lord? Okay po, dadako na po tayo sa pagbibigay. Ayan. Kung magbibigay po tayo, dapat po ito ay bukal at nagmumula sa ating puso. Upang tayo ay mas lalo pang pagpalain ng ating Panginoon. Ayan, meron din po tayo ditong para sa church po. Ayan, sa mga gusto po na magbigay sa ating pondo sa church po, para magkaroon po tayo ng iba pang venue dahil alam nyo naman po na masikip na po tayo dito. Mas maganda po na meron na po tayong ibang lugar na pagdadaosan ng ating Sunday service at ano pa man pong gawain para sa Panginoon. Ayan po, habang nagbibigay po tayo, dadako lang po ako sa ilang mga announcement. Ayan, tuwing Miyerkules po ito ng
ngayong tanghali. Sama-sama po tayong manood sa kwentong may buhay ni Pastor Pong Clemente. Ano po, marami po tayong matututunan dito sapagkat ang mga guest po dito ay kinikwento po nila kung paano sila binago ng Panginoon. Yung ating weekly prayer gathering, every Wednesday din po ito, alas 7 ng gabi. Inaayahan ko po ang lahat na sumama sa ating pananalangin sapagkat ito po ay mahalaga. Ano po? Ang ating life class graduation po ay sa December 26. Sunday po yan. At yung ating prayer and fasting, tuloy-tuloy pa rin po ito tuwing Sabado po ng alas 6. At tuwing Friday naman po ng hapon, tayo po ay sama-samang nagwa-fasting. Ano po, isama na po natin dyan yung ating media fasting. Ayan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, pwede po kayong mag-subscribe. At kung meron po kayong na-miss na tinuro ng ating pastor, pwede po nyong mapanood dyan. Okay po, magsitayo po tayong lahat at tayo po ay dadako na sa closing prayer. Tayo po ay tumungo at manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na ito at sa katagumpayan ng gawain ito, Panginoon. Naniniwala po ako na ang aming narinig ay aming isasabuhay, Panginoon, at yung paghahanda sa susunod na henerasyon ay kikilos po kami, Panginoon, upang maturuan ang aming mga anak, ang mga kabataan, Panginoon, para mas mapabuti pa, Panginoon, ang aming mga buhay. Lord, sa aming paghihiwalay, ingatan mo ang bawat isa. Baunin namin ng iyong pag-iingat at ang iyong pagpapala. Sa iyo ko lamang po itinitiwala ang lahat sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. I never imagined I would be here. I couldn't have planned it, couldn't have worked it out. I didn't believe it when I said it. Everything's about to change. And now I'm facing all of my fears. And there ain't nothing gonna keep me down. A little love is all I needed. Never gonna be the same. Right where I wanna be. I don't ever wanna leave. Yeah. There's nothing better. We're feeling alright. Dancing to the beat of the time of our lives together. This is the best thing ever. There's nothing better. We're out in the light, moving to the rhythm of the time of our lives. Whoa, this is the best thing ever. Under these stars, God's love shines down. No skies have